Galing po ako sa isang gawain sa The Kingdom of Jesus Christ. Ibinigay ko po naman po yung bahagi ko sa gawain. Nakasulat po sa Malakay 3:10, ibigay mo po ang ikasampung bahagi. Nung pong umuwi na po ako, na-aksidente po ako. Ang tanong ko po, Brad Eli, naayon po ba sa Biblia ang ikasampung bahagi ng pag-aabuloy? Alam nyo, yung ikasampung bahagi ng pagbibigay, hindi po batas yan sa ating panahon. Batas yan sa mga Israelita, sa sacerdotes, Levitas. Pakinggan nyo sa screen, kayo mismo ang bumasa, 7:5 ng Ebreo. Ang sabi po riyan, at katotohanan ang sa mga anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang pagkasaserdote ay mayroong utos na kumuha ng ikasampung bahagi sa bayan ayon sa kautusan sa makatwidbagay sa kanilang mga kapatid. Tanyo? Baga ng mga ito'y galing sa balakang ni Abraham, ang sabi diyan. Yan pong talata, sabi, yung mga anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote. Yung mga saserdotes, Levitas, may katungkulang kumuha o may utos na kumuha ng ikasampung bahagi sa bayan. Saan pong kukuha? Sa mga kapatid nila sa bayang Israel. Kukuha sila ng ikasampung bahagi. Yung pagkuha nila, utos yun. Yun naman, pagbibigay ng Israelita, utos din sa kanila yon. Puntahan naman natin ang 3 ng Malakias. Yung kumukuha, may utos yung kumuha. Yung nagbibigay, may utos namang magbigay sila ng ikapo. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig. Ayan, ang inuutusan po dyan ang bayang Israel. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Kung hindi ko, Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. yun. Ang inutusan po Israelita, magbigay kasampung bahagi. Ang inutusan namang kumuha, mga sacerdotes, Levitas, kukuha. May utos din sa kanila. So magkasuwato, may inuutosang kumuha, may inuutosang magbigay. O. Sa panahong Kristiyano, ano naman ang utos na pagbibigay? Pakinggan nyo sa 2 Korinto 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. O, hindi ikapo. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Ang magpapasya po yung puso mo. Ikaw na nagbibigay ang magpapasya. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Yan ang utos sa Kristiyano. Yung utos sa mga sacerdotes, Levitas, ikasampung bahagi kukunin. Utos naman sa Israel, magbibigay ng ikasampung bahagi. Pero sa panahong Kristiyano, ang utos, magbigay ayon sa pasya ng puso. Wala pong ikapurian. Maaaring mababa ng kaunti sa ikapo. Maaari namang mataas ng kaunti sa ikapo kasi ikaw ang magpapasya. Kung ipinasya mo, ibigay mo 50, ikaw ang bahala. Kung gusto mo namang ibigay 7 lang o 5 lang, ikaw pa rin ang bahala. Kasi ganun ang batas ng Kristyanismo. Yung pong utos ng pagbibigay ikapo, ilagay nga uli natin yung 7:5 ng Ebreo. At katotohanan ng mga anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote, mayroong utos na kumuha ng ikasampung bahagi sa bayan. Yung sacerdotes, Levitas na yan, pinalitan na po yan pagdating ni Kristo 7:5 yan, 12 natin ilagay, 7:12. Sapagkat Nang palitan ang pagkasaserdote, ay kinailangang palitan naman ang kautusan. nung palitan na yung pagkasaserdote ng mga sacerdotes, Levitas, kailangan palitan din naman ang kautusan. Kaya nga kung mapapansin nyo sa Biblia, 2 tipan, lumang tipan, bagong tipan, 8:13 ng Ebreo. Basa. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay niluma niya ang una. Datapwat ang nagiging luma at tumatanda ay malapit nang lumipas. Ayun. Nung sabihin ng Diyos ang isang bagong tipan, niluma niya na yung una. Kaya kasama po sa lumang tipan yung pagbibigay ng ikapo.
Sa panahon natin, hindi batas yun. At saka sa inyo, kapatid, huwag kayong magagalit. Alam nyo kung bakit? Napakinggan ko siya nung isang araw. Ba't pa raw naghihintay tayo sa pagbabalik ni Kristo? Nandito na raw siya. Siya raw ang anak. Ano? At mula raw nung Abril, siya na ang tagapamahala ng langit at lupa. Yan, ang sabi sa kanilang official website. The official turnover of power from the Father to His Son. About 2 weeks earlier, Pastor Apollo received a revelation from the Father that all power in heaven and in earth and the riches, wealth, prestige, and authority will be handed over to Him as the Son. Lahat daw ng kapangyarihan sa langit, sa lupa, lahat ng kayamanan, prestige, karangalan, kahalagahan, bibigay na raw sa Kanya ng Ama noong April 25, 2004. Siya raw, at siya na raw ngayon ang tagapagligtas ng sanlibutan. Pakilagay yun. The purpose of the Old and New Covenant is to save us from sin, while the purpose of the Old and New Testament is for the Lord to produce a new man from the fallen Adamic race. The Son of God and His life is the Savior of the world. Tanyo, siya raw ngayon ang tagapagligtas ng mundo. Pero mo yan, kapatid. Kaya yung aksidente nyo, huwag kayong magdamdam. Na-aksidente po kayo. Siguro kaya kayo na-aksidente para magising kayo sa malalim na pagkakatulog. Biro mo, pinalitan si Kristo, siya raw ang tagapagligtas. Si Kristo po ang tagapagligtas eh. Yung ipinanganak ni Santa Maria Birhen, yun ang tagapagligtas, walang iba. 4 Gs ng gawa. Ang sabi ni Pedro, pakinggan nyo. Talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret na inyong ipinako sa krus na binuhay ng Diyos na mag-uli sa mga patay. Dahil sa Kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Biro mo walang ibang pangalan. Si Kristo ang tagapagligtas, hindi napapalitan po yan. Aba, siya na raw ang kapalit ni Kristo. At lahat daw ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, binigay na sa Kanya ng Ama. Merong ganun eh. Lagay nga sa screen. The turnover of power, April 9, 2004, was the formal transition of the power and glory from the hands of Lucifer, the devil, to the hands of the Son, who was made heir to the throne of the Father. This was the formal transition of all riches and wealth, fame, honor, and prestige. I have taken over the power. Kita nyo, I have taken over that power. Binigay na raw sa Kanya ang power sa lahat ng kayamanan, karangalan. Pero mo, at I have taken. Bakit hinihingan pa kayo ng ikapo? Binigay na pala sa Kanya lahat ng power para sa kayamanan. Ha? Ayun o. The formal transition of the power and glory from the hands of Lucifer, the devil, to the hands of the Son, who was made heir to the throne of the Father. This was the formal transition of all riches and wealth and fame, honor and prestige. I have taken over the power. Tanyo? O dapat ikaw na ngayon ang magbigay, di ba? Dapat ganon. Di ba ganon naman? Sana mula po sa araw na ito ay magsuri kayo.